anak, walang iba, yung aming Panginoon sa Kristo, upang bayaran ang aming kasalanan, hugasan kami at tanggalin ang mga guilt at mga panunumiksa at kondiksyon ng paggawa namin ng pagkakamali at kasalanan. Kaya nagpapasalamat kami sa patawaran ito at nais ka namin na pasalamatan sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin, mapagpakumbaba at aming din ay punong-puno ng biyaya sa amin. Kaya marapatin mo sa magitan ng iyong mga salita ay patuloy kaming matuto upang kami ay mamuhay ng matuloy sa iyong harapan. Salamat po sa biyaya na ito na kami ay pakinig at hayaan namin ng iyong Espiritu na kumilos sa aming buhay. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. Ito natin ang Panginoon sa atin ito. Anak, mali yun. Hindi ko. Hindi ko. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Medyo bumalik na yung aking boses. Magandang yung po na nagkasakit at sumakit ang lalamunan ko at inuubo. Hindi po ako nakikiuso. Marami po talagang sakit. Maging po doon sa Australia na aking pinagalingan ay yung aking mga pamangkin at kamag-anak ay nagkasakit din. At tumatagal po talaga ng 2 linggo. Medyo tumataas na ang araw ng ating pagkakasakit. Ngayong umaga ay ating pong itutuloy at sa biyaya po ng Panginoon ay matatapos na natin itong serye ng ating pag-aaral tungkol sa living and loving good life. Okay? So, yan po ang nais natin na habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito, ay talagang gusto natin talagang mabuhay pa. Hindi yung ayoko nang mabuhay, sawan-sawan na ako sa buhay. Hindi dapat ganoon. At nawala ka rin baterya. Sound test. Okay. Parang baterya bumigay na. Okay? So, mayroong mga tao ay sawang-sawa na sila, bumibigay na at nakakalungkot. At iba ay lalo na doon sa mga mayayamang bansa, sagana sa material na bagay, pag nawalan ng trabaho o na-frustrate sila at mayroong depression, ay kinikitin nila ang kailang buhay. So, ang ating layunin, o nais ni Pedro sa kanyang pagkasulat sa unang Pedro chapter 3, verse 8-12, ay gusto niya na yung tagapakinig niya ay mabuhay at gugustuhin niya na araw-araw ay makita niya na ito ay mabuti. Kaya inaanyahan ko po na kayo ay magbukas ng ating Biblia, anak. 1 Peter chapter 3, verse 18 to 12. Okay. So, tayo ay muling tumayo at bilang pagganang sa salita ng Panginoon at basahin po natin itong verse 8 hanggang 12. Okay. Ito yung pagbabasihan ng ating mensahe. Sabi ko dito, sa aking pagtatapos, makiisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. At then sa verse 10, sabi nga po dito, ayon sa susulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, di lang nila pigilan sa paghabi ng kasamaan.
ang anumang panglilinlang at madayang pananalita sa kanilang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masama'y iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. And then sa verse 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanyang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masama, siya'y tumatalikod. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Okay. Ayon din sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraang panahon, makita natin ang isang napakagandang larawan ng buhay na may mga tao na nabubuhay sa pansarili. At yan nga po ay si Haring Solomon. Alam natin na siya ay mayaman, okay? Matalino, okay? Kumbaga sa edukasyon ay PhD na siya, doctorate, okay? Yaman, ay talagang super yaman niya. At patungkol naman sa chicks, ay libo ang kanyang chicks, okay? So wala nang hahanapin pa ang isang lalaki. Para sa kanya, it's a good life. Ika nga. Pero alam nyo, ang sabi niya ay baliwala ang lahat ng ito. Kaya ang kanyang payo sa chapter 12, sa huling bahagi ng Ecclesiastes na siya sumulat, sabi niya, alalahanin mo ang manlilikha. Okay? You remember your God, the Creator, sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang araw at doon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madadama ang tamis na mabuhay. So makita po natin dito para ka magkaroon ng good life, buhay na punong-puno ng magandang buhay, ay alalahanin mo ang Diyos hanggat bata ka pa. Okay? Naalala ko yung buhay ko nung kabataan, siyempre, nung pa noon, 1978 ako graduate, 70s, no? Ay uso yung marijuana, inom-inom, diba? So, at maraming mga tao ay gusto yung mga party, that's good life daw, okay? So, kaya maganda po na bata pa lang tayo ay talagang turuan na natin na mayroong Diyos, okay? So, yan po ang nakita natin kay Solomon, sinabi niya na ang pera, okay, katanyagan, mga na-accomplish mo, kasikatan, babae man, riches, okay, ay baliwala, empty, vanity, vanity. Okay? So, ang sikreto po para magkaroon tayo ng good life ay we must remember that. Okay, sad to say, no? Sad nakakalulungkot sa ating mga bansa. May mga engineer pa naman, mga lisensyado, okay? Ay ginagamit nila yung kanilang kaalaman sa korupsyon. Para sa kanilang good life, kasino, maraming sasakyan, nagustuhan lang ang payo, bumili ng Rolls Royce, mga ganyang klase, good life, para may pagmayabang sila. Okay? So, sana matuto po tayo, di ba? Na hindi po yun ang good life. At minsan, as ayaw nyo at sa gusto, minsan ay natutos tayo. Akala natin yun ang panuntunan. Okay? So, binigyan tayo ni Pedro sa ating pag-aaral ito bilang summary, okay, bibilisan na natin. Pero apat na simple, maliwanag at direktang punto na para tayo ay mahalin natin yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin at makita natin yung ating araw ay masaya at mabuti. Una-una, sa verse 8, sabi niya ay, you have to have the right attitude. Diba? Yan po ang sinasabi niyan. Na sinasabi ay magdamayan, magkaisa kayo, magtamang attitude yan. Hindi kayo nag-aaway. Magdadamayan kayo, magmamahalan kayo bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Magandang attitude, hindi mapagpaiba, diba? Mapagpataas. Diba? Sa trabaho, may attitude to, yabang. Diba? Masamang attitude yun. So, hindi po ito nakabase sa labas. Yaman mo, katanyagan mo, okay? Kundi yung attitude mo. Okay? Pangalawa, na para makita natin araw-araw ang ating buhay ay maganda, ayon sa pagkaloob ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng tamang response. Ano sabi po sa verse 9? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. Okay? So makita natin
tayo na bumuhay sa masamang mundo to, very hostile, very complicated. Iintrigahin ka yan. Okay? Pag meron to silang ginawang masama, minura ka, binugbog ka, chinismis ka, ang sabi dito, huwag mong gantihan. Okay? Tamang response. At huwag mong silang sumpain. Kung susumpay ka man, so, yung masama ay action. Meron ginawa sa iyong action, physical. Pero yung sumpa, it is a verbal. Diba? At dito tayo, minsan na tayo mga mananampalataya ay medyo hindi rin makapagpigil yung salita. Okay? Di ba na pag-aralan natin yan? Pag tayo'y namura, minsan napapaano rin tayo, di ba? Sa mga road rage, di ba? Pag merong nagsalita sa nakakapagsalita ka rin, di ba? So, yan po, dapat tamang response. Kasi pag mali response mo, away na yan, tama. So, wala na, bad trip ka na. Di ba? Tama. So, yan po yung pangalawa. At yung pangatlo, na ating pinag-aralan last time, ay we have to live by the right standard and authority. At yan nga po ay makita natin sa verse 10 to 11. At sabi diyan, ayon sa nasusulat. Ang ibig na sabihin, yung tinuturo po ni Pedro, okay, sa mga pinupusik, pinahihirapan ng mga mananampalatayang ito, ay sabi, yan ang tama. Kasi sabi, unfair naman, pastor. Unfair naman. Pinahihirapan na nga kami, tapos di pa rin kami gaganti, inaapi na kami. Kasi bakit? Kasi yun ang nasusulat. Yun ang sinasabi ng Bible. Yan po ang standard ng Diyos. Nakakalungkot po ang standard na ng mga DPWH at mga congressman ay may SOP sila. Alam mo yung SOP? Ilagay na. Yun daw ang standard operating procedure. Okay? Mali. Okay? So tayo, kung yun ang patakaran at standard ng mundo, tayo hindi. Salita pa rin ng Panginoon. Ito po ang matibay na salita ng Panginoon. At yan nga po yung makikita natin sa verse 10. Okay, sabi diyan, sa English, for he that will love life, o sino daw yung ang nagnanais na umibig sa buhay and see good life, let him refrain from tongue, from evil, and his lips, that they speaks no guile. Okay? Yung napakahalaga po yung salitang for o sapagkat. Kasi ito yun, do this for. Mapapabuti ka because that's what the scripture says. Huwag mong gayahin yung kapitbahay mo o yung gayahin mga kaklas mo o yung kausina mo o yan ang standard. No, it's not. Mapapahama ka. Ngayon, sabihin natin yung mga si Bryce na yan, makita natin sa news. Siguro, pamilya lang kayo. Gusto ko lang magandang example. Ang dami mong pera, ang dami mong kayamanan, ang dami mong hindi pahihiyan, di ba? Siguro ang asawa, mga anak na nahihiyan. Tama ba? So, kung hindi sila na-expose, ay namumuhay sila para sa kanila, that's a good life. Pero hindi yun ang tama. Kaya sinasabi ni Pedro dito na yung poor ang magnanais sapagkat ang magnanais na umibig sa buhay at makita ang mabubuting araw. Kung gusto mo yun, na magkaroon ka ng mabuting araw at mabuti ang buhay mo, okay? Sundin mo ang Biblia. Di ba? Ito ba? Ito po ang makikita ko natin dito. Okay, so, and then, at sabi nga po doon sa, actually, ito ay yung 1 Peter chapter 3 ay ang nakasulat po din dyan sa, galing yan po sa Psalms 34 verse 13. At sabi diyan, keep your tongue from evil, okay, and your lips from speaking deceit. Ang ibig po sabihin ng deceit means to lie. Alam natin na we are to avoid lying. Yan po nangyayari sa ating bansa, yung mga senator, o kaya ay congressman, mga DPWH, nagnalay sila di ba? Tinatangin something wrong, di ba? Walang nagsasabi ng totoo pa rin sila lahat. Hindi ako, di ba? Nagiging standard na po yan. So tayo rin ay we still avoid retaliation, okay? Huwag tayong gaganti, yan po ang sekreto.
Kagaya ng ating pinag-aralan, ibig sabihin po ng lying is always a cover-up. Meron kang pinagtatakluban. Kaya ka nagsisinungaling, ayaw mo sabihin totoo. Di ba? Kaya maraming cover-up. Kaya yan po nakikita natin sa mga investigasyon din. Di ba? Sa ating buhay. Kaya tayo nagsisinungaling kasi may itinatago tayo. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia ay we must be committed to the truth, kung ano yung totoo. Maliwanag? So yan ang ipag-pray natin sa mga nasa investigasyon ngayon at nangyayari sa ating bansa ay magsabi sila ng katotohanan. At ayon din sa ating pinag-aralan, tayo ay must be committed to turning the cheek to give back good for evil. So, ibig lang po sabihin yan, physically, pag sinampal ka sa kanan, minsan pag sinampal ka, sasampalin mo rin. Tama? Pag sinabi mo, sinampal ka sa kanan, binigay mo pa sa kaliwa, that's good thing. Hindi ka gumante, binigay mo kanan, kaliwa mo, ibig sabihin, may masama siyang ginawa sa iyo, pero mabuti yung ginawa mo. Okay? So, yan po ang makikita natin na tinuturo sa atin. Okay? At meron pong sinasabi sa verse 11, nasabi dito, ang masamay iwasan na at ang gawin ay tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. So dito, sa ating pag-aaral, merong 4 na imperative o napakahalaga na pinag-uutos sa atin. Okay? Sabi sa Biblia, let him turn away from evil. Okay? Lumayo tayo sa kasama. Kung ang barkada natin o ating buhay natin ay masama, lumayo tayo. Okay? So, hindi lang po basta aalis tayo sa masama, meron tayong gagawin na mabuti. Okay? So, kapag di nagturo tayo sa mga bata, anak, huwag mong gawin yan. Okay? Hindi lang siya gagawa ng masama. Sasabihin niya, yan, gagawin ko, hindi ako gagawa nito. Yun lang alam ko kasi hindi ka santa o gumawa ng masama. At kung nakikita pa niya sa paligid, nanay, tatay mo, o at sabihin, anak, huwag ka magsisinungaling. Hindi ko nagsisinungaling. Pag mayroong taga-singin, anak, huwag magsisinungaling. Opo. Okay? So, ikaw lang nagsasabi. O anak, huwag kang manigarilyo. Kung naninigarilyo ka, huwag kang iinom. Okay? So, pag sinabi mong, huwag mong gawin ang masama, dapat merong mabuting gagawin. Kasi pag wala, magiging vacuum. Okay? Sabihin, may space na pwedeng bumalik ka uli sa masama. At yun po ang tendency ng tao. Yan po ang tinatawag na depravity. Masama talaga. Kaya may killing siya sa paggawa ng masama. Kayo rin ang makakalam yan. Tama? Pamimiliin ka, mas gugustuhin gumawa ng masama. Maliwanag? So, let's train ourselves to do good. Okay? Ang good life o good thing ay hindi lang po pag-alis sa kasamaan, kundi paggawa ng kabutihan. Okay? So, yan po. So, kagaya sabi ko sa inyo, ang good life, hindi lang po yan sa sex, drugs, and party. At yan po makikita niyo sa mga artista, diba, sa mga mayayaman, sa mga pelikula. Good life para sa kanila yan. Papalit-palit ng partner, drugs, and party. Diba? Alala niyo yung si Tantong ko, namatay sa mayaman, diba? Nag-drugs, party. Mayaman yun, ha? Pero maraming mga tao, even the young people, okay, ay naalala ko yung mga klase ko sa inyo. Graduate ako, albasa walang handa sa amin. Puro may handa ba kayo dyan nung graduate? Kumain ba kayo? Okay, very good. Ako nung high school walang handa. Okay? So, nakikain ako doon sa mga kaklase ko. Kaya lang, kain yun, tapos marijuana, beer. Pero hindi ako, mga bata, hindi ako marijuana, hindi ako nag-beer, Pepsi and Chippy. Tandang-tanda ko. Okay? So, ang buhay nga mga kabataan, hinahanap nila itong good life sa magitan ng tatlong bagay. Sex, drugs, and party. Okay? Ang good life is not doing your own thing. Okay? Minsan sabihin wala nang masama rito, wala kaming na aargabyado.
Hindi kami nagnanakaw. Okay? Mabuti ito para sa amin. So, whatever makes you feel good, no matter what God thinks about you. Ito po ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa ating mundo. Lalaki, babae. Good thing, nagpapakasal sila. Good kami yun. Nagmamahalan kami. Yan ang standard nila. Yan ba ang standard ng Diyos? Pero yan ang ipinamumulat sa atin ngayon. Tama? Buti lang sa Pilipinas, di pa pumapayag, pero ina-advocate na ito sa ibang bansa ang nangyayari. Ganyan. Para sa kanila, kung ano yung gusto nila, okay? But, ano man ito, basta feel good sila, pero hindi na iniintindi kung ano sinasabi ng Biblia o ng Diyos para sa kanila. That's not the good Lord. Liwanag? Okay. So, the good Lord is doing what is good, and the word na good means excellent in quality. Okay? Hindi ito basta lang feel good ka, mararamdaman mo kundi kalidad ng buhay. At hindi lang yan, kundi ito ay nagpapakita ng malalim na virtue o kabanalan. Okay? So, yan po yung pinag-uutos sa atin na para magkaroon tayo ng good life. Okay? At yun, sabi nga ay 4, let us turn away from evil, let him do good, let him seek peace, and pursue it. Okay? So, aalis tayo at lalayuan natin ang kasamaan, gagawa tayo ng kabutihan, at hahanapin natin ang kapayapaan at yun ang hahangarin natin. Okay? So, yan po ay maliwanag. Hindi po tayo nakikipag-away. Tayo po ay tinawag ng Diyos para magkaroon tayo ng maayos. Kasi kapag may kaaway ka, hindi magiging maayos buhay mo. Diba? Tama? Pag meron kang kagalit, halimbawa, pag pumunta ka sa SM, hinahanap mo siya, baka nandoon. Tama? May nangyari po. Pangyayari kaya, may kaaway sila, sabi niya, gusto, kita-kita mo sa SM. Eh, hindi nagsusumbong sila sa akin. Ba, yung sinusumbong nila nandoon sa SM, taka po na. Alisan na sila sa SM. O, imbis na mag-enjoy ka sa SM, maalis ka. Kumikitid ang buhay mo, di ba? Pag may kaaway ka. Yan din po yung isang mga kabataan doon sa Delpa, nag-away-away sila. So, takot siyang pumunta doon. At nagbabanta siya, hindi siya pwede pumunta sa school. Eh, pwede ba siyang hindi pumunta sa school? Eh, tatay niya nandoon. Eh, yung nanay ng kaaway, yung kaaway, kapitbahay, daan doon lang sa kabilang bakod. Ang ang punto ko ay, umiiksi ang mundo mo, hindi ka makapunta roon ng Manaya dahil ang iniisip mo yung kaaway mo. Tama ko ba? Kaya, ang isang mananampalataya ay hindi ka gagawa ng kasamaan, gagawa ka ng kabutihan, at nais mong makipagkasundo, meron ka mang nakagalit na kaaway. Hanapin mo yun. Okay? Kasi ang totoo mananampalataya, we are the peacemaker. Kinakailangan, ipuso natin yun, hangarin natin yun. Okay? At huntingin natin yun. Okay? So, yan po ang dapat natin gawin. Gamitin natin ang lahat ng ating makakaya para magkaroon tayo ng kapayapaan, lalo higit dito sa loob ng church. Okay? Kasi ang church ay ito ay composed of people na pinatawad ng Diyos. And sad to say, ito sa mga nakaraan namin, awayan eh. Walang kapayapaan. Pag nandoon siya, ay hindi pa uputol, hindi pa ka. Diba? Nakakalungkot, di ba? So, yan po ang gusto ng Panginoon. And even, hindi lang doon sa loob ng church, maging sa mga tao na nasa paligid. Pamilya mo, kapatid mo, kaopsina mo, kapitbahay mo. Okay? Alis ka ba sa bahay mo kung kagalit yung kapitbahay mo? So, hindi tama. Hindi magiging maganda ang buhay mo. Okay? So, yan po yung mga itinuro sa atin ng Panginoon. So, introduction lang po yun. Takot tayo ngayon sa pinaka-huling niyan na verse na ating pag-aaralan. At ito po ay sa verse ko sa niya, for the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears attend to their prayer.
but the face of the Lord is against those who do evil. Napansin niyo yung mga parts ng eyes, ears, and face. Tingnan natin yan. Ayan, sa Tagalog, sabi ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Sa kanyang pangdinig, siya'y nakikinig, mulit sa mga masama, siya'y tumatalikod. Okay. Ano yung pang-apat na kinakailangan natin? Sabi niya, ang tao na nabubuhay ng magandang buhay ay ang mga tao na merong tamang attitude, may tamang response. Pangatlo ay live by the right standards and authority. Sabihin ay sinusundin niya ay ang standard ng Diyos, ang salita ng Diyos. At ang panglima ay ang pang-apat at ang pag-aaralan ay meron siyang right incentive. Okay? At by the way, sabi ko sa inyo, ay ito ay hinango ni Pedro sa Old Testament. At sabi niya sa Psalms 34, verse 15 to 16, parang-parehas lang po. The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open to their cry. The face of the Lord is against the evildoer, cut off the memory of them from the earth. At sa Tagalog, ang mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanyang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masama, siya'y tumatalikod, sa ala-ala sila'y mawawala. Okay. So ang tanong ay, why should I concern about this? Bakit tayo, sabihin natin, why should I be motivated? Bakit tayo magiging masigla, okay, mamumove na gumawa ng tamang attitude, tamang response, at mag-submit tayo sa right authority? Bakit? Okay? Yun po ang tanong. Bakit tayo ba mamumotivate? Bakit tayo pakikilusin? Bakit tayo magiging masigla sa magkaroon tayo ng laging tamang attitude, tamang response, at lagi tayo nagsasabit sa salita ng Diyos? Bakit? Ang sagot po ay ang eyes o ang mata ng Panginoon are upon the righteous. Okay? Kaya po tayo magpupusige na gawin ang tamang response at susundin natin ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa atin. Okay? So yan po ang pinaka-incentive natin. Anong incentive? That God is watching. He is watching us. Diba? Napakaganda po yan. Para sa isang bata, si Sammy, yung example, yung bang may pupuntahan siya, hindi siya aalis, lalayo sa iyo, pag alam niya hindi ka nakatingin. Gusto niya, lalo yung bagong lugar, meron siyang gagawin, gusto niya nakatingin. Yung mga pakalaga, pag ikaw ay maliit, mayroong yung kakayanan mo, ay alam mo na hindi mo kaya, gusto mo na merong titingin sa iyo. Tama? Na alam mo, tama ba itong ginagawa ko? Ay, pag ako ba nag-step, pag ito, hindi ako matutumba. Yan po ang napakaganda. Lumalakas ang loob mo na gawin ng isang bagay dahil may nakatingin sa iyo. Okay? And also, makita natin, ito, pag nalaman natin na ang Diyos ay nakatingin sa atin, okay, merong kakibat ito na accountability. May pananagutan po tayo at responsibilidad. At magkakaroon tayo ng healthy care. Okay? Okay, sabi sa inyo ng halimbawa, paulit-ulit po na maganda po yung bata ka pa lang, tuturuan ka na ang Diyos ay nakakakita sa iyo. Yeah? Saan kang dako, wala kang maililihim sa Diyos. Kaya yun po nag-stick sa mind ko. Kaya kapag kahit sinabihin ng aking mga kaklase, wala naman, hindi ka makikita ng nanay mo, tatay mo, kaya manigarilyo ka na, o uminom ka na, o mag-drugs ka. Alam nyo na, pumasok sa isipan ko, hindi man ako nakikita ng nanay at tatay ko, nakikita ko. Napakaganda, di ba? Tama? Kaya yun, ituro natin mo sa ating mga anak. Kasi, alam mo yun nga, hindi nga ako umuwi, hindi nga ako akta nyo. Magiging talaga. Nagtampo lang ako kasi walang pagkain sa bahay. Okay? Pero, I never take ng marijuana o drugs. Never. Okay? Never ako nag-inom ng beer at ng manigarilyo. Okay?
So, pag nagre-reunion kami, ganoon pa rin ang ginagawa nila. Iyon, ganyan. Kaya, until now, I say no, hindi ko rin ako nilaghaka. Pwede naman eh, di ba? Ako yung point ko. So, napakaganda po yun na malaman natin na ang Diyos ay nakakatingin sa atin. Okay? Kasi nga, may akakabit. Kaakibat ito na pananagutan at responsibilidad. And also, maganda rin yun na meron tayong healthy feel na tatakot tayo sa Diyos. Okay? Pero, sa talatang ito, hindi po yun ang ating ika nga ay primary issue. Ang primary issue po natin dito, okay, na ang Diyos ay nakatingin sa atin, ang pinaka-primary issue po dito is a very generous one. Kasi, sabi po dito, for the eyes of the Lord are upon the righteous, hindi po for judgment, okay? Hindi rin po para paluin ka. Ang sabi po dito, but so that His ears may attend to what? To their prayer. Okay? Sa bilang banda, totoo rin po yun na magkaroon tayo ng takot sa Diyos kasi baka paluin ka, parusahan ka. Pero dito sa talatang ito, maliwanag po sabi kasi, ang kanyang tainga ay laging nakatuon din sa kanilang mga padalangin. Okay? So, napakaganda po, di ba? So, sa Bible, ang salitang the eyes of the Lord, okay, ay ito po ay makita natin na very common sa lumang tipan at ito po ay patungkol sa God's watchfulness. Lagi siyang nakatingin sa kanyang mga hinirang o mga tao. As He watches them carefully because they are a special concern to Him. Kumbaga, apple of the eyes. Hanggang iniingatan. Kaya sabi sa'yo, napakaganda yun eh, di ba? Pag pinili ka ng Diyos, iingatan ka nila. Susubayaban ka ng Panginoon. Okay? So, ang ibig ko sabihin ng eyes of the Lord, it means watchful, caring, oversight. Diba napakaganda niyan? Na kaya tayo susunod sa Panginoon lagi. Kaya tayo magkakaroon ng right attitude. Kung meron mang gumagawa sa atin ng masama, hindi natin gumagawa ng masama. At sinusunod natin ang salita ng Diyos kasi nakatingin ang Diyos sa atin. Okay? So, napakaganda po, di ba? At tingnan natin yung sa verse na sinasabi sa Proverbs 15:3. Ito ay malawak na gamit. Sabi niya, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan niya. Okay, kita niya na. So, lahat. Alam niya. Okay? Sa lahat ng lugar. Kaya, nasa Amerika man, o madilim man dyan, gabi man dyan, o nasa Pilipinas ka, nasa lahat ng lugar. Okay? Ano ba nang ginagawa mo? Masama, mabuti? Nakikita niya yan. Ito ay broad usage, palawak na paggamit sa salitang the eyes of the Lord. Pero meron din tinatawag na mga common usage. Tingnan nyo, ang common usage, sabi ang paningin ni Yahweh sa tao. Okay, kanina, sa lahat ng lugar, yung activity mo. Pero dito, very common, ano tinitingnan niya? Yung tao. Ang paningin ni Yahweh sa tao, di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat sakit. Ganyan. So, napakaganda makikita po natin, the eyes of the Lord ay hindi po associated sa judgment, kundi sa pagtingin niya sa kapwa, sa tao. Okay? Bagamat siya sabi dito, ina-assess niya ang mabuti, ina-assess din niya ang masama, pero ang idea dito ay tinatawag sa Ingles na omniscience. Okay? Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Meron tinatawag na omnipresent, nasa lahat siya ng dako. Meron din siyang omnipotent, makapangyarihan siya sa lahat. Pero ang tinutukoy ko dito, omniscience, ibig sabihin, alam niya ang lahat ng nangyayari sa buong daigdig. Okay. So, hindi po it is not supposed to emphasize yung judgment aspect of God,
watchfulness, okay? But just the omniscience. Okay, so kapag binanggit sa Biblia ang salitang the eyes of the Lord, ay hindi to para parusahan ka ng Diyos, kundi alam niya ang lahat ng nangyayari sa'yo. Walang nalilihim. Okay, sa gabi man yan, okay, madilim man yan, nilihim mo yan, hindi alam ng nanay mo, hindi alam ng asawa mo, alam ng Diyos. Liwanag po yun. Okay. So, alam niya. At yan po sinasabi sa Zechariah chapter 4 verse 10. Sabi niya, He is aware of every details of our lives. Okay? Sabi niya, basahin ko na lang po yung sa mayroong highlight ko. Sabi, ang mga ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparito at parito sa buong lupain. Sa Tagalog, sabi niya sa English, sorry, they are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. Walang maililihim. Gawa mo man, iniisip mo pa lang, o nasa puso mo pa lang. Maliwanag ko ba? Okay. Again, sabi nga sa inyo, sabi niya, for the eyes of the Lord are towards the righteous, and His ears attend to their prayer. Okay. So, maliwanag po dito na okay. So, ang issue po dito ay not primarily for judgment. Bagkus ito ay inaalam niya ang ating buhay at tinitingnan niya ito, watching everything in order that He might listen to our so, nakatingin siya lagi. Naghihintay siya sa iyong panalangin. Sa prayer meeting ay napaganda po yung sa Hebrews chapter 4 verse 16. Bakit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos? At doon ay makakamit natin ang kanyang awa, mercy, and grace in times of need. Yun yung sa piligrong oras, tamang oras, kung kailan mo kailangan, darating ang help. Bakit? Nakita mo siya sa iyo. Tingnan yan. Kaya napakaganda na meron tayong Diyos na lagi nakatingin. Diba, yung mga bata, lagi ka nakatingin. Pag natapos, bilis mo ba? Hindi nasalo ka na din. Ganoon ang Diyos sa panahon na kailangan natin. He is only waiting for us to pray. Okay? By the way, yung prayer na ginamit dito sa Greek ko ay basis. Okay? Ang ibig ko sabihin dito ay entreaty. Okay? Ibig sabihin yung pagsamo mo, pakiusap mo, pamanhik mo, yung petition mo, yung kahilingan mo, okay? Yung supplication o yung pagluhog mo sa Diyos. It's all related to needs. Kung kailangan mo, hindi wants ha, maniwala ba, iba yung wants, yung gusto mo, kaysa needs mo. Maniwala ko ba yun? Kasi sa James 4 verse 2 and 3, may sinasabi po doon, humihingi kayo, pero mali naman ang motibo mo. Gagamitin ko lang sa karayawan mo. Kasi ibig sabihin, nag-pray ka, hindi yun ang needs mo, kundi gusto mo, layon mo. Liwanag ko ba yun? Pero kung sinasabi dito, ay kung ano yung kailangan, hindi po ito patungkol sa yung prayer mo ay hindi po ito sa pagpupuri, kundi ito ay sa paghiling mo sa pangangailangan mo. Hindi rin ito yung nag-a-adore ka o nagpapasalamat ka. Ang hinihintay ng Diyos, okay? Kaya siya nakatuon sa iyo lagi. Yung pangangailangan mo ay kanyang tutuloy. Diba? So, ang tanong ay, why is God watching over us carefully? Lagi? Why are His eyes constantly on us? Ang dahilan? In order that He might immediately
response to our what? Yeah. Siguro kayo ay makakapagpatotoo niyan, di ba? Maganda po attend tayo ng prayer meeting, nandiyan po nag-testimony tayo, yung panahon na meron mga tayo, wala kang makain. Magdadala ang Diyos ng magdadala sa inyo kahit diba? Nagtatrabaho ko sa CJ, usually na maano na ako sa pag-drill, alam ko na yan, pero may nabutas ako natubo, na first time ko lang na ang hirap pa namang gawin. So I really pray na, Lord, bakit mo ipinahintulot ito? Okay? It takes me 2 days para ko ma-repair. So, tingin ko sa akin ng Panginoon ay talaga yung mga bagay na hindi ko alam ay ipahintulot niya para malaman ko at maturuan ko naman yung iba. Kasi talagang mahirap po yung sitwasyon na yun. So you really need to pray. And then I thank the Lord na bibigyan ka niya ng karunungan. After noon, ay natututo ka. Ganyan. So isang ganun pinapahintulot ng Panginoon sa iyo para mag-pray ka. Hindi yung hindi, kaya-kaya na to. Sa sitwasyon po noon, halos 1 linggo ko naggawa nila city. Dahil kung binutas, yung kauli-uli yan Last na. Pansin ang tubig. Ang hirap. Nakakaya yun. Buti anak ko yung bahay. Dahil sa iba yun, nakakaya. Imbis na makatulog ka, nakaperwisyo ka. Di ba? Pero yun ang nakakatuwa po na kaya ko sinabi sa inyo, may mga ganong difficulties tayo. Hindi yung laging panty na lang tayo, kaya na natin ito, di ba? Hindi. Lagi tayo nag-pray. Okay? So, ano yung sinasabi ni Pedro dito, makita natin na bakit magiging incentive natin ito, imomotivate tayo, okay? Na magkaroon tayo ng tamang attitude, tamang response, and to obey the right standard kahit na merong great hostility sa ating paligid. No matter how severe the persecution, nakita natin kasi ang konteksto po nito, mga kapatid, ay yung mga believer sa sinusulatan ni Pedro noon ay talagang umuha sila sa during the Roman Empire. Diba? Pinapatay sila, sinusunod sila, pinapakain sila sa leon. Napakatindi, kaya sila nagtakbo nape-persecute siya. Tapos, napakapangit pa ng treatment sa kanila. At napakahirap at painful ang kanilang sitwasyon. Pero sa kabila noon, ang utos pa rin ni Pedro at utos ng Panginoon, magkaroon kayo ng tamang attitude. Magkaroon kayo ng tamang response at sundin niyo ang salita ng Diyos. Okay? Kasi, kapag ginawa natin yun, okay, this is how to live para magkaroon tayo ng buhay at mahalin natin ang ating mabuting buhay, ay magkaroon tayo ng confidence that the Lord is what? Watching and waiting to meet your every needs. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ni Pedro. Bila nang nahihirapan kayo sa sitwasyon nyo sa buhay, pero magkaroon kayo ng kumpiyansa sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi nakatingin siya sa atin at hinihintay niya natugunan ang ating mga pangangailangan. Okay? So I hope na nakuha po natin yun. Okay? So dito po ay makita natin na hindi natin kailangan gumanti kung meron man tayong paghihirap na ginawa sa atin. Gaya ng kinuwento ko sa inyo sa buhay ni Chris nung nasa Malaysia, yung boss niya, ginugol ko siya, ginagawa siyang punching bag, diba? So, kailangan bang labanan din yun? Ganun ba tayo? Hindi po dapat. So, hindi po itinuturo sa atin, huwag natin datihan na masama ang gumagawa sa atin ng masama. Kundi magkaroon tayo ng tamang attitude. Okay? So, salamat sa Panginoon at yung pangarap ni Chris na magkaroon ng sariling gym ay nangyari. Diba? At sabi ang Panginoon, gaganti sa iyo. So, napakulong din naman. Kasi anak ng dato, medyo may kapangyarihan. Pero, diba? So, pero nakulong na rin po. So, ang punto ko lang po ay
sundin mo ang Biblia, magiging maayos ang buhay mo. Okay? Kaysa labanan mo yung magpatay, baka patayin ka doon, di ba? Okay? So, kailangan magkaroon tayo ng tamang attitude, maging pakumbaba tayo, maging gracious tayo, sympathetic, harmonious ang ating attitude, at mahalin natin yung gumagawa sa atin ng masama, at huwag natin silang kamuhian at gantihan. At ngayon din ay lagi tayong mabuhay sa salita ng Panginoon at maging ating salita. Okay? We are not exempted even as kahit na sa mga kalye, kami nagdadrive. Kaya ayaw na ayaw po yung mga traffic, ayaw magdadrive, napakatindi. Kaya makita nyo, diba? Maraming nagpapatay, nag-aaway. Pag nagsalita ng isa, at ginantihan mo ng salita, ayun na, suntukan na, at masaklap, tabasan na ng mga baril. Okay? So, makikita natin nagiging magulo ang buhay. Kaya, bilang mga mananampalataya, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Ingatan natin ang ating mga dila, at huwag tayong gumawa ng masama, at gumawa ng mabuti. Okay? So, at ngayon din, i-portion natin naging mapayapa, at huwag tayong, ika nga ay hamaki ng ating kapwa, hanapin natin ang kapayapaan. Okay? So, mabubuhay tayo na wala tayong kinakatakutan, ano man ang nangyari sa atin. Okay? At alam natin na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, let the Lord knows and He is ready to hear your prayer. So, isumbong mo, hindi kay tulpo, isumbong mo sa Diyos kung ano man ang nangyayari sa iyo. Okay? So, yan po ang napakagandang mensahe ng Panginoon na itinuturo sa atin. Pero hindi pa po tapos. Nabanggit natin kanina, yung eyes, yung ears, pero may binabanggit po sa last part, but the face of the Lord is against those who do evil. So, luwanag po dito kanina, ang eyes of the Lord sa lumang tipan ay patungkol po sa omniscience, watchfulness, hindi po sa judgment. Luwanag po yan, ha? Kaya po siya nakatingin, hindi para, uy, paparusahan kita. Hindi. Hindi. Kaya siya lagi nakatingin sa iyo para tugunin kung sinabi mo, help na. Ang bilis. Yeah? Pero ang face of the Lord is most often used patungkol sa judgment. Okay? So, ulit, ang eyes ay patungkol sa omniscience. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Hindi lang yung mga physical o visual na nakikita natin. Maging yung iniisip mo, yung puso mo, alam ng Diyos. Okay? Pero ang tungkol sa mukha ng Diyos ay pasimula ito ng kanyang visage and yung mukha niya. So, kapag nakita niya, okay? Sumimangot na. Alam mo na yun. Galit na siya. Okay? So, yan po ang makikita natin. Sabi po dyan sa Genesis, chapter 19, verse 30, ito ay patungkol sa Lot at Sodoma. Okay, alam niyo po yung sitwasyon kay Lot, di ba? Marami pong immoralidad doon. At yung pumasyal kay Lot na anghel, na bisita niya, ay naku sinadahan ng mga lalaki. Amin na niya. At talagang talamak mo po ang kasamaan noon. Immoralidad. Okay? Kaya ang sabi doon ay sapagkat aming lilipulin ang dahon ito dahil sa napakalakas ng kanilang sigaw sa harapan ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Okay? So, yan po ang kaya po pinadala ng Diyos ang mga anghel noon ay para lipunin. At sabi nga dito, the face of the Lord. Okay? And the Lord has sent us to destroy it. So, maliwanag po dito na pag ginamit po yung salitang face of the Lord, ay ito ay patungkol po sa judgment o kaparusahan. At hindi din makita natin ito sa Lamentation, okay? Verse 4, verse 16, sabi niya,
pinangalat sila ng galit ng Panginoon, sila'y hindi na nila liningapin pa, hindi pa nila iginalang ang mga pagkatao ng mga saserdote, hindi nila pinakundanganan ang mga matatanda. Okay, so sabi niya sa English, the anger of the Lord has divided them. He will no longer regard them. They respect not the persons of the face. They favor not the elder. Okay, so yan po makita natin na yung mukha ng Diyos ay patungkol sa kanyang galit o kaya sa kanyang kaparusahan. Okay? So, what is the incentive then? Okay? So, ang ating incentive is to live, okay, that the eyes of the Lord are on us, and He watches us with omniscience and hear our cries. He meets our needs. Okay, so yun po, kaya po tayo, ika nga ay mamumuhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos kasi alam niya, nakikita niya, at naririnig niya ang ating mga pangangailangan. Okay? Kaysa, sabi niya dito, rather than to live, mas gugustuhin na natin na mamuhay ay sa Panginoon kaysa sa mamuhay tayo ng wickedness, sa kasalanan at evil, so that when God sees us, His face is moved to an expression of anger. Kaya mas maganda po na mamuhay tayo ng mayroong tamang attitude, tamang response, sinusunod natin ang Biblia, kasi kapag nag-pray tayo, tutugunin ng Panginoon ang ating pangailangan. Pero, kung tayo ay namumuhay sa kasamaan, sa kasalanan, gumagawa tayo ng mali, ang mangyayari, galit ang Diyos. Diba na po ba yun? Okay. So, kaya po yung isang incentive sa atin, o dapat natin gawin. So, makita natin yung the wrong reaction, wrong attitude, hindi pagsunod sa command ng Panginoon, brings the anger of God against even to His own people. Maliwanag po yan. Kahit ka nasa bansang Israel, pinili ka, pero mali ang attitude mo, mali ang ginagawa mo, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, magagalit din ang Diyos sa iyo. Okay? So, yan po ang makita natin sa Leviticus chapter 17, verse 10, sabi niya, ang sino man kumain ng dugo ay kapupuotan ko at iiwala ko sa sambayan. Maging Israelita o dayuhan mo. Any man in the house of Israel who does that, I will set my face against him. May mga kautusan po ang Panginoon na exclusive lang sa Israel. Pag-aalay ng tupa, okay, ay sa Israel lang yan. Sa Iran o sa Babylonia, sa Mesopotamia, hindi po iutos yan. Kasi may significant po yun. Yun po ay sa darating na Kristo. Tama? Sa Messiah, si Jesus Christ po yun. Tama ba? Kaya ang sino man daw na kumain ng dugo, okay, na ipinagbabawal noon, ay magagalit ng Diyos. Okay? And then, sa verse 20, chapter 20, verse 3, sabi niya, kasusuklaman ko sila at ititiwalag sa sambahian ng Israel dahil sa kanilang ginawa. Dinungisan nila ang banal kong tahanan at nilapastangan ng aking banal na pangalan. Bakit? Kasi po sa verse 1, ang ginawa po ng mga Israelita ay naghandog po sila na kailang anak kay Molech sa false God. Meron po, ayaw ng Diyos yun, di ba? Thou shalt not have any God. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Ang masama pa, anak pa nila inihalay. Kaya galit ang Diyos kami na. Sa basang Israelita na yan, ha? Makita nyo. Okay? And then sa verse 6 ng chapter 20, sabi, ang sino bang sumangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ikitiwalag sa sambayan. Kung mga kabataan, meron doon sa aking kamag-anak, spirit of Allah. Malapit pa naman kami sa simenteryo. Masama mo yun. Huwag mong sabihin, laro-laro lang. Kinasusuklaman ng Diyos yun. Pag wala tayong alam sa Biblia, ay ginagawa ng mga kamag-anak mo, kaya ko, nakikigano pa, nakikilo. So, ang punto ko dito, makita natin, galit ang Diyos nila.
kanina, inawit natin, ang Diyos ay banal, banal, banal. He is holy. Pag sinabi niya, gawin natin. Kasi yun ang nakakabuti sa atin. Okay? So, maliwanag po dito sa mga talatang ito na ang mukha ng Panginoon is condemning judgment, is serious and severe chastening against those who disobey His word. Seryoso po tayo. Hindi pinalalagpas ng Panginoon yun. Eh, sad to say, minsan binibigyan natin much emphasis on love. Sa Bible, wala po sinasabing love, love, love. Meron po sa Bible, holy, holy, holy. God is just. Kaya kung may kasalanan, ayaw niya yan. Maliwanag po ba? Kaya kapag may kasalanan ka, papaluin ka ng Panginoon kung hindi ka magsisisi at tatalikdan ng iyong kasalanan. Okay? So the more na kala mo may itatago ka sa Diyos, wala ka itatago sa Diyos, mas maganda pa kasabihin mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, di ba? Kasi kapag gumagawa ka ng kasalanan, nagsisinungaling ka, ang mukha ng Panginoon ay hahatulan ka at paparusahan ka. At seryoso po ito. Bakit? Akala nyo ba lang sa Old Testament yun? Sabi sa Old Testament, sa darating ang time, sabi niya, at sinabi niya sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makakubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at magkaiwas sa puhot ng kordero. So, maliwanag po dito in the future. Okay? Ang mukha ng Panginoon, ang mukha ng Diyos, ang mukha ng kordero, associated with yung puhot at galit sa mga makasalanan. Maliwanag po ba? Gusto niyo bang magalit ang Diyos? Pag meron tayong ginagawang kasalanan? No. Kaya ang totoong mananampalataya, sabi sa Romans chapter 6, hindi natin inaabuso yung biyaya ng Diyos. Mabiyaya ng Diyos, lahat tayo iba kasalanan. Pero dahil kay Kristo, kaya tayong patawarin at linisin sa ating kasalanan. Pero huwag nating abusuhin. Total, papatawarin ako ng Diyos, magkakasama mo. Papatawarin ka niya, pero kapag pakulit mo itong ginagawa, at hindi ka nagsisisi, talagang pinamumuhay ang kasamaan, magdadalit ang Diyos. At meron itong positive. Okay? Maliwanag ko ba? So, yung pong simbolo sa Bible na sinasabi nga kay Pedro, pag ikaw'y pinaliguan na ng Diyos, you are regenerate. Okay? Binago ka na ng Diyos. Nag-justify ka ng Diyos. Ang gagawin na ng Diyos sa iyo, nilinisin yung paa mo. Kasi araw-araw sa ating paglalakad sa masalanang mundo na ito, nadudunisan tayo. Kaya paalam, we need to address our sin. Pero sa biyaya ng Diyos, kung tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, nagsisi tayo na nagpalataya tayo kay Jesus Christ, tayo'y na-justify na. Hindi na tayo mananagot sa impyerno. Pero yung mga hindi nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, yumaman man sila sa dami ng kayamanan nila, milyon-milyon, impak na milyon ng pera, kayamanan, katanyagan. Kapag hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, ito ang mangyayari sa amin. Sasabihin nila sa mga bundok, sa mga bato, tabunan niyo na kami. Nagtatago sila sa mukha na nakaupo sa trono at makaiwas sa trono. Akala nila sa magitan ng bato, di ba, meron silang ginagawang mga shelter ngayon, bunker, di ba, ginagawa nila. Akala nila makakaiwas sila sa pot. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang ay sinasabihan ko tayo na tayo mamuhay tayo ng natuwid sa Panginoon. Okay? Para sa ganoon ay hindi natin maranasan ang matinding parusa, kaya may impyerno para doon sa mga taong hindi nagsisisi, hindi namumuhay pa, mamalaki pa yung kanilang kayamanan, kalokohan, kasamaan. Nakakalungkot mga kapatid. Okay? So, para sa atin, ng mga matuwid, na namumuhay ng merong tamang attitude, tamang response, at namumuhay ayon sa
salita ng Diyos, makikita natin na pwede tayong magkaroon ng good life. We don't need na mga paayong na Rolls Royce, maiyamang na magagandang sasakyan, bilyon-bilyon na pera, pupunta tayo sa kasino, mag-good time tayo. No. Hindi natin kailangan yan. Okay, tama. At kailangan lang natin tamang attitude, tamang response, living in the right authority. Ang tanong, sasabihin nyo, Pastor, paano yung aming mga problema? Okay? Tandaan natin, hindi tayo exempted. May mga problema pa rin tayo bilang mga mananampalataya. At gusto ng Panginoon niya magkaroon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na lagi tayo nagpe-praise. Gusto ng Panginoon na patawag tayo. At hindi tayo nagmamalaki. Kaya ko na to, Panginoon. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Gusto niya na lagi tayo umaasa. At yun naman po ang pangako ng Panginoon. Lagi siyang nakatingin sa atin. So ano man ang pangangailangan mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? So, kapag tayo ay nabubuhay ng mabuting buhay, okay? Tayo ay tutugunin ng Panginoon ang ating buhay. Pero, kung tayo naman ay sinusunod natin yung sinasabi ng mundo, magkasino ka, bumili ka ng mga magagandang kotse na may payong at mga magagandang bahay. Okay? Maraming kalayawan o chicks, whatever. Happy ka. Ang sabi ng Biblia, ang mukha ng Panginoon ay matutuwa, ngingiti ba siya sa iyo? Magagalit. Okay? So yan po, makita natin sa ating pag-aaral. Pero bago tayo magtapos, i-adagdag na natin po yung verse 13 and 14. Sabi niya dito, who is ever going to harm you and take away the good life? Sino daw po ang magpapahamak sa iyo at aalisin yung good life mo? Who is going to do that? Kapag ikaw ay very serious, masigasig ka sa paggawa ng mabuti, when God is watching you over and will always be attending to your needs when you're living the way He calls you to live. Okay? Ang sagot po ay sino daw ang pag-aalis niya? Okay? Sino? The verse 13 and 14, sabi nga po, ayan po siya sabi. Sabi niya, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad na pawang kabutihan? Diba? So, kung ikaw ay talagang matuwid at gusto mo talaga ng kabutihan at ginagawa mo araw-araw, sabi dito, sino ang gagawa sa iyo ng masama kung wala kang hinahangad kundi pawang kabutihan? Pero sa totoo lang, kahit na gumagawa ka ng kabutihan, may mga tao pa rin nagagawa sa iyo ng masama. Tama, naranasan niyo ako, naranasan ko yan. Okay? At sabi naman dito, sa verse 14, ito napaganda eh. At sakali man, usigin kayo dahil sa paggawa niyo ng mabuti, gumagawa ka na nga mabuti, ang inuusin ka pa rin. Ibig sabihin ay, gumagawa pa rin siya ng chismis, binabaliktad ka pa niya, gagawa ka ng fake news. Okay? Ano sabi niya? Mapalit pa rin kayo. Bakit? Huwag ninyong katakutan ang kanilang pinakatakutan at huwag kayong padala sa kanila. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpa-influensya, hindi tayo magpa-intimidate, hindi tayo matrono. Ang maganda, yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao. At alam ng Diyos at ikaw at nakakakita sa puso mo, tama po ba? Masama isip eh. Kahit meron kang ginagawang kabutihan, palbasa masamang puso at kaisipan nila, ikichismis pa rin nila. Gagawan ka pa rin ng issue. Pero ang mahalaga, alam ng Diyos, ang puso mo, nasa isip mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpalat ka pa rin. Kasi ang Diyos, ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos pag-harap mo sa Kanya. Kaysa sa mga tao mo pag paimbabaw, gumagawa nga, pakitang tao lang, ano sabi ng Panginoon sa Matthew? Sabi nila, Panginoon, di ba nagpanayos kami ng demonyo, nagpagaling kami? Diba, yabang nila, no? Religyoso sila. Ano sabi ng Panginoon? Uy, umalis kayo. Hindi ko kayo ilan. Saklap, no?
Nagpapakitang tao lang sila. Pero alam ng Diyos ang puso nila. Religyoso sila. May ginagawa silang pakitang tao. Pero yung nakikita ng Diyos ang mahal. Paliwanag ko ba yun? Kaya sinasabi dito, mapalad pa rin kayo. Kahit gumagawa na kayo ng mabuti in the standard of God. Pero ang masama talaga ang mundo. Diba? Kaya sa katapos-tapusan mga kapatid, ito yung ating so don't be here sa intimidations and be troubled kapag kasi ang mahalaga mga kapatid na yung sasabihin ng tao eh. Isa tayo gano'n tatakot tayo ano sasabihin ng tao. Ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos. Mawala yung galit niya sa atin. Kasi wala naman kayong ano eh. Pwede kayong magpakita ng tao. Sabihin, you want just to please people. Pero hindi mo napiplease ang Diyos kasi may kasalanan. Maliwanag ko ba yun? Ang mahalaga mga kapatid, nabigyan natin ang lubod ng Diyos. Okay? So, tapos sa makita natin ang mensahe natin, we must live. We do live in a hostile world. Tanggapin natin ito. Magulo ang mundo natin. Masama ng masama. Kaya makikita natin sa ating bansa yung corruption, nakakalungkot. Diba? Kaya hindi tayong masenso. Ang gagawin ng iba, ginagawa nila ito, gagawin natin. Okay? Sumali. Pero dapat tayo, we must live humbly. Okay? Meron tayong tamang attitude. Hindi tayo nagmamataasan, nagpapagalingan. We must live with a forgiving heart against those who do evil against us. Gagawa sila ng kasamaan, sasaktan nila tayo, pero sabi ng Panginoon, kung mong gantihan ang masama ang gumagawa sa inyo masama, bagkus patawarin mo sila. Okay? At huwag tayong gaganti o magmahihiganti. Okay? Kasi ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. At meron siyang ininaan na impyerno para sa gumagawa ng masama. Hindi man natin makuha ang justisya dito sa mundo, merong Diyos. Si Diyos na matuloy. Okay? And then, ano pa? We must obey God's authority. Gamitin po rin natin ito. Sundin po natin ang Biblia. Hindi po nalalaos ito. Kung ang mundo ay pinipilipit na ang salita ng Diyos, alam nyo yung pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, at masaklapan yan. Meron pang mga batas ngayon na isulo sa ibang bansa na kapag itong edad na ito, pag ipinanganak ka, hindi nilalagay sa birth certificate, male and female, hayaan mong pumili siya. Kapagsaklap ang atin. Paglapastangan sa Diyos. Okay? Nakakalungkot. We must obey God's authority. Yan po yung pinaglalaban ni Charlie Kirk. Kaya siya nagagalit sa kanyang mga LGBT at binaril siya. But we must stand what the Lord say to us. Iwanag ko ba yun? And also, kinakailangan mag-motivate tayo sa katotohanan that since we are serious for what is right, we are serious for what is good, who is going to harm us. Sino lalaban para sa atin o pagpaparusa sa atin when God sees our full life, nakikita niya ang ating bumuhan at napapakinggan niya ang ating mga panalangin. At hindi lang niya sa papakinggan, tutugunin niya pa ito. Di ba napakaganda po itong mensahe ay tinuro sa atin ng Panginoon. Hindi po yan sabi mo sa kayamanan, katanyagan, o sa ibang lugar ka, sasabihin mayaman, sa Switzerland, sa Amerika, sa Canada, o Australia. It's not. Kahit nandito ka sa Pilipinas. At sinasamba mo ang Diyos. You have the right attitude, the right response. Sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Can you pray? God will answer you. Kaya, sana'y maranasan niyo ito mga kapatid. Kung sabihin niyo paulit-ulit, limang beses natin ginawa ng isa. Gawin niyo lang mga kapatid. I tell you, magiging maganda ang ating buhay. At mapagpapasalamat tayo sa Panginoon araw-araw. Sa kabila ng pagdulo at pasama ng mundo.
Pero ang Diyos na nagligtas sa atin, nangako sa atin, tutuparin niya ang lahat ng tayo po na lang. Salamat po, Ama. Purihin ang dakilang pangalan. Tunay na napakadakila mo sapagkat ang iyong mga salita ay mapangangawakan namin sa kanila ng masama, pagulo ng pagulo, palayo ng palayo ang tao sa iyong salita. Ngunit kami na iyong mga hinirang ay mananatiling tapat, susundin namin ang itinuturo ng iyong mga salita. At nagpapasalamat kami, Panginoon, ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa amin. At kung kami man ay mayroong mga pangangailangan, ito yung pagkakunin. Panginoon, hihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakamali namin, maging sa isip man, sa puso, mga bagay na hindi pa namin ginagawa. Pero masama yung hangarin namin o kaya yung mali yung intention namin o kaya naman ay yung dapat namin gawin na hindi namin nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Sapagkat hindi ka nalulugod, sapagkat gusto mo na kami ay gamitin mo na maging ilang, maging tagapagpayapa kung merong mga kabuluhan o pag-aaway sa aming pagkakilan. Umasa kami, Panginoon, na gamitin kami na mabuti mong instrumento para sa iyo ng kadakilan. Ito po aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po natin ang Panginoon. Bilang tugon po sa mensahe ng Panginoon, inanyayahan ko ang lahat na tumayo at nandito tayo.